Baho. Sige, dagoy sa baho. Anak. Ulitus. Muna dagoy sa baho. Baho. Dagoy sa baho. Baho. Dili. Ba? Taas na kaayo niya. Hala, nanambok ko mariba. Ako din, nanambok ko. Wala man, gamay man yung diri. Pero ako agad ako mahulog. Mari ka ng compliant ko. Oo. Pinakataas na wala dyan palta. Naman kay palta sa bando, di ba? Kalis naman ka. Gusto nga dyan ako. Pinakutag mo res, o something. Hindi dyan Mommy, I want to go Jack had this in his hand and he whacked it in his face. Oh, no, really? Yeah, by here, look. Oh, no. It's red. Red na Jack? See? Kasi acting, Joe. See, look, it's red. Why are you laughing? Because his face was like this. Yeah? Si Jessica is nandun o naglalaro ng kanyang Hey, iPad. Bamban! Bamba, wala pa kaming ligo. Hindi na ako mag-ayos. Ganito na ako eh. Maglusyang-lusyang lang ako all the time. Hoy, kitang lubot. Nagkita ng lubot ni Jack. O, nagtuwa-tuwa dito sa... Sabi ko sa kanya, bihisan ko. Say, baho. Baho. Diba sa last ko ng vlog is nagkwento ko sa inyo na dinakip na ako ng mga pulis. Wala pa yung ligo. Habang dinakip nila ako dyan sa labas, pinaano nila ako na you are under arrest sa paggawa dito sa iyong asawa, ganito, ganyan. Madami silang ginawa sa akin. So, hindi ko talaga naisip yun na mangyayari sa akin. So, paglabas ko dyan sa bahay, is hindi ako nakapagsabi ng paalam mga anak. Kaya wala talaga sa isip ko na arestuhin nila ako. Wala talaga. Binigay ko lang si Jack. Ay, pinadidik ko siya sa taas, diba? Binigay ko si Jack sa kanyang papa. Tapos, ganun, binigay ko lang kay akala ko mag-uusap lang dyan sa labas. Pero pagtayo ko doon, sinabi na sa akin na you are under arrest kasi ganito yung ginawa mo sa asawa mo. Hindi ako nakapagsabi ng paalam sa aking mga anak. Wala akong nasabi sa kanila na paalam mga anak. Mag-ingat kayo dito. Wala talaga. Wala akong mga nasabi na mga ganyan dahil wala naman akong idea na yun na pala yung pagdakip sa akin. So pagdakip sa akin is dinala nila ako dyan sa labas. Pagdala nila sa akin, sabi ng babae na pulis na gusto mo bang dalhin yung cellphone mo? So sa isip ko, wag na dyan na lang yan kasi yun na nga, blanco na yung utak ko. Wag na. Pero naalala ko si Jack sa nila sa akin, pagdakip, yung mga bata talaga yung nasa isip ko na paano yung mga bata pag sila nila dito sa bahay, ganun. Sila talaga nang naisip ko. Kaya sinabi ko sa kanya, sige, dadalhin ko na lang yung cellphone ko. Ay, baka si Jack iiyak. Yun talaga yung sinabi ko sa kanya. So, pinaganyan ako. Yung dress ko na pink, yun yung sinuot ko. Pinagtayo ako ganyan. Ganyan. May wallet ba ako? May dala ba akong mga weapon daw na mga knife? Ganun. Tapos may pa-screening sila. Pinataas yung aking kamay. Pinaganyan ako. Pinatalikod. Ganyan ako. Wala pag-yun ko nakaligo. Pag-yun nun kay sino bang mag-akala na ay huhulihin nila ako that night? Wala talaga. Hindi ko talaga nakala yun na mangyari yun ba na. Kasi ang talaga, pag interview sa kanya, yun yung sa mga pulis na huhulihin natin. Kasi yung nasabi niya na word na nagawa ko din dati parang second time na, yun yung nakapa-push sa kanila kibali na dapat na to siyang dadalhin doon. So, dinakip nila ako, inaresto nila ako, inalabas nila ako ng bahay. Hindi ako nakapag-sabi ng paalam mga anak ko lang. Pero hindi ako umiyak. Strong na strong ako. Sa isip ko, Lord, kung ano man yung mangyayari sa akin, ikaw na yung bahala. Yun yung nasa isip ko. Talaga, pray lang ako ng pray, Lord, kung ano yung mangyayari sa akin, ikaw na yung bahala. Nandyan yung ating isang anak. Sabi ko sa isip ko na may reason kung bakit nangyari. Yun yung sinasabi ko talaga sa isip ko na mayroong mga reason kung bakit ito nangyayari sa akin. Yun yung iniisip ko talaga na baka plano ng Panginoon, meron siyang plan para sa amin. Yun yung iniisip ko talaga. So, nasa loob na ako ng sasakyan ng police car. Na ako, sabi ko, kunin ko lang yung cellphone. So, pinakuha yung cellphone ko. Hindi ko nahawakan yung cellphone ko. Nasa kanila yung cellphone ko. Nakuha ko yung cellphone ko. Tapos sabi nila na
Diyan ka muna, nag-uusap sila sa labas ng sasakyan. Diyan sila nakapark kung saan yung parking ng aking neighbor. Diyan sila, teka, ipakita ko sa inyo. Para makarelate kayo kung saan sila nagpark. Sila nagpark dyan, night time. Diyan sila nagpark. Diyan ako nag-antay na sobrang matagal. So, nag-uusap sila, bla bla bla. Merong mga radyo-radyo, ano na yung nangyayari, bla bla bla. First time in my history na naranasan ko yung maganon. Nakikita ko lang yung ganun nung paghuli sa aking papa, paghuli ng aking mga angkol. Pero sa aking sarili, na-experience ko sa aking self, sabi ko talaga, ganito pala yung feeling. Parang mablangko ka na. Hala. So yun na, to make the long story short, natapos na sila mag-usap-usap. Pagkatapos nila mag-usap, yung babae talaga yung nag-try na mag-protect sa akin. Pero yung lalaki kasi, ini-insist niya talaga na, hindi, ganito, ganyan. Kasi yung babae na pulis, sinasabi niya talaga na maliit lang talaga na problema. Pero yung lalaki, sinasabihan niya si Gwen na, kung nagawa niya na dati, inaccept mo, parang sinabi mo na, inangkin mo na, nagagawa na pala niya dati. Dapat siyang hulihin talaga. So yun, nahuli ako. Dinala nila ako sa presinto. So, pagdating sa presinto, ganito yung niya, set up. Hindi pala diretso-diretso ka ipapasok sa presinto. Meron silang mga stages na yes. Meron silang mga stages na process kung paano ang mo nila sa'yo, ganun mga Can I grab it? Okay, you grab it. So, pagkatapos Before nun, you really cleaned that. maglinis daw siya ng pang-isa dito. So, nasa presinto na, sa presinto. Hindi pa pala diretso-diretso na ipapasok ka na nila. Hindi, mayroon siyang process. Sabi ko, hala, uy, nag-travel na ako. As in, nag-travel ako. Iniisip ko na sa ako, police car. Nasa loob ako ng police car. Nakaganon ako. Lord, iniisip ko talaga, Lord, ano kayang plano mo sa akin? No? Ganun talaga. Ganun lang ako ng ganun. Tapos yung lalaking police nasa tabi ko. Sabi, Lord, ano kayang plano mo sa akin? No? Bakit ito nangyayari, Lord? Ano kaya yung reason? Meron kayang reason ito lahat? Tinatanong ko yung self ko, as in, marami akong mga pero hindi ako umiyak. Strong lagi. Strong. Hindi ako umiyak. Ang iniisip ko lang talaga, paano na si Jack? Wala pa yung nagdidi ng pang after 3 hours, ganun, maiiyak yun. Whole night yun, maiiyak yun yung nagugulo sa aking isip. Kasi yung dalawa, okay naman sila sa kanilang tatay. Diba, nakakauwi ako ng Pilipinas kasi comfortable na sila sa kanilang papa. Si Jack, hindi talaga sanay na wala ako, ganun ba? Siya yung naiisip ko. Tapos always ako pray na, Lord, si Jack, sana hindi siya mag-iyak, sana behave lang siya tonight, sana makatulog siya. Yun talaga yung nagpapaano sa dibdib ko. Yes? I'm finished. Okay. Where's that crap? So pagkatapos nun, dinala na ako nilang ng presinto. Pinapasok ako na, yes! Yeah, just stop it, doing it. If you're done, you're done. Pagdala nila sa akin sa presinto, yun, nagantay kami ng mga 1 oras bago kami pinapasok talaga sa main talaga. So, doon na. Pagdala nila sa akin sa presinto, doon ko na nakita yung mga, hawa be. Ganito pala yung sit up nila dito. So, namang another process na naman. So, ay, ako, as in, maraming nangyari sa akin doon din sa presinto. Na, wala, ganito pala dito sa presinto nila. Parang feeling mo bitaw na parang, ang liit-liit mo, naliit ako sa aking sarili na, hello, parang, ang feeling ko, criminal ako. As in, parang na-feel ko talaga na, hala, bad person pala talaga ako. Yun yung pini-question ko sa aking self. But, noong nasa loob ako ng police car, sinasabi ko, hindi talaga siguro ako mabait na tao kasi nangyayari to sa akin. Yun yung inaano ko sa aking sarili. Sinisisi ko yung aking sarili tapos sinasabi ko na deserve ko to. Sabi ko, deserve ko to kasi nanapak ako sa aking asawa. Deserve ko to lahat. So, yun yung iniisip ko. Yes? I thought JJ was a bird. You? When she was running. Is she? Yeah. And then she fell on the floor. Who fell on the floor? Did she? I thought I was a bird when I was coming inside. Because Oh. I thought a real bird was coming inside. Oh. So I Kapag linis na pala ako smashed it on. dito sa sala, ayan, nagtataray ako na linisin ito dito. Diyan kumakain si Jack. Tinanggal ko yung cover ng aming sofa. Wala na tong
wala na tong takip itong sofa. Tapos ito, nilalagay ko dito sa taas. Sometimes, tumatawag si mama, nagtatanong si mama, bakit daw yun ganito. But anyways, okay, try ko muna tong hindi to. Kasi Jack natutulog siya at the moment. Yan, everyday ako nagsasampay at naglalaba. Sila dito naglalaro. Wala silang laro today sa labas. Sinabihan ko sila na hindi maglaro. Hi. Kaya ni Ate Oni sa kanilang dalawa. Nagkukulay-kulay sila dyan. Boy. Sige. Mabait naman yan sila pag ako lang dito sa bahay. Wala kaming kasama, kami lang tatlo dito. Mabait naman, sila sa akin, nag-cooperate. Tapos mabait sila sa kanilang brother. Ano ba to? Oy, bakit kaya ito? Hindi siya street ba? Need ako mag-declutter ng mga sapatos kasi ang dami din dyan ang mga sapatos ko, mga sapatos ng mga bata. Tapos dito sa taas, ayan yung kusina natin. Hindi pa natapos dito sa taas. May kukunin lang ako. Titingnan ko saglit. Ay, naman pala yung upo muna tayo. Sobrang hingal yung inday. Kikapoy ko. Ngayon, naligo nga ako. Tapos nagkilay lang ako. Wala ako nagtan sa aking sarili. Nagtataka yung iba. Iba naman pala yung kulay mo. Maputi. Hindi naman ako maputi sa personal. Depende sa camera na gagamitin ko. So, ganito yung ating tsura. Nagkilay lang ako. Wala akong pilik mata at contact lens. Next time na ako mag-ayos pag medyo okay na yung aking self.